Magandang araw po sa ating mga guro at ating mga kamag-aral. Ako si John Ross El Brunyola at ngayong araw ay mag-uulat ako tungkol sa pagsusuri ng linguistiko at kultural na gamit ng wika sa lipunang Pilipinas. Ngayon ay tatalakayin natin ang limang bahagi ng ulat na ito. Iyon ay ang paggamit ng wika, kultural na aspeto, halimbawa, mensahe at kahalagaan nito. Una sa ating listahan ay ang paggamit ng wika. Itinatampok na ang wika ay may iba't ibang gamit depende sa sitwasyon, lugar at pangangailangan. Ipinapakita ang pagkakaiba-iba ng rehistro ng wika batay sa larangan tulad ng pelikula, paaralan, kalakalan at iba pa. Ang sinasabi dito ay ang wika ay hindi lamang simpleng kasangkapan ng komunikasyon, kundi nagsisilbi ring daan upang may pahayag ang damdamin, ideya at kaalaman. Iba-iba ang gamit ng wika depende sa lugar, sitwasyon at pangangailangan ng mga taong nag-uusap. Narito ang mga halimbawa ng paggamit ng wika sa iba't ibang larangan. Unang-una dito ay ang pelikula. Ginagamit ang wika upang magpahayag ng emosyon, lumikha ng karakter, at may parating ang mensahe ng pelikula sa mga manonood. May sariling estilo ng pananalita ang bawat genre, katulad ng komedya, drama, aksyon, at iba pa. Pangalawa naman ay ang paaralan. Ginagamit ng guro ang wika upang magturo at magpaliwanag ng aralin. Ginagamit din ng mga mag-aaral upang magtanong, magbigay ng opinyon at makipag-ugnayan. Ang wika din ay ginagamit sa simbahan. Wika ang ginagamit upang magpahayag ng pananalig at katuruan sa reliyon. Halimbawa nito ay ang sermon ng pari, pananalangin at mga awit pampuri. Ang wika din ay ginagamit sa kalakalan o komersyo. Sa negosyo, ginagamit ang wika sa pakikipagsundo, pag-aanunsyo, at pakikipag-usap sa customer. May particular na rehistro ng wika gaya ng formal at nakapokus sa pagbibenta o serbisyo. At pagdating naman sa ibang larangan nito, katulad ng pamahalaan, ginagamit ang wika sa pag-ukol ng batas, opisyal na pahayag at dokumento. Sa agham at teknolohiya naman, ginagamit upang ipaliwanag ang mga bagong tuklas at makabagong kaalaman. At sa napapanahon na yon nga social media, nagiging plataporma ng mabilis na komunikasyon gamit ang modernong anyo ng wika. Sa madaling salita, ang paggamit ng wika ay dinamiko at nagbabago batay sa konteksto. Ito ay may mahalagang gampanin sa iba't ibang aspeto ng lipunan gaya ng edukasyon, relihiyon, negosyo at media. At ngayon ay dumako na naman tayo sa kultural na aspeto. Kultural na aspeto. Ang wika hindi lamang natural na medium na nakikipagtalastasan, kundi may kasamang kultural na dimensyon. Makikita ang pagkakaiba ng paggamit ng wika batay sa heograpiya, panlipunang kalayuan, at konteksto ng komunikasyon. Ang sinasabi dito ay ang wika ay hindi lamang instrumento ng pakikipagtalastasan, kundi refleksyon din ng kultura at lipunan. Hindi ito neutral, sapagkat nakaugnay ito sa pinagmulan, kaugalian at paniniwala ng mga tao. May pagkakaiba-iba ang paggamit ng wika. Una dito ay batay sa heograpiya. Mayroong iba't ibang dialekto o variasyon ng wika depende sa lugar. Halimbawa nito ay sa Maynila, ang ginagamit nila ay Tagalog. Batangas at Quezon naman na may kanya-kanyang punto o paraan ng pagsasalita. Pangalawa naman ay batay sa panlipunang katayuan. Ang paraan ng paggamit ng wika ay nag-iiba ayon sa antas ng lipunan. Halimbawa nito, iba ang lengguwaheng ginagamit ng mga profesional sa opisina kumpara sa mga kabataan sa kalye. At ang panghuli naman ay batay sa konteksto ng komunikasyon. Naiiba ang salita o ekspresyon depende sa formal o di formal ang sitwasyon. Halimbawa nito, magandang umaga po. Sa guro,
formal ito. At oy, musta? Sa kaibigan ay ito ay halimbawa ng di formal. So kabuuan, ang kahalagahan ng kultural na aspeto ng wika ay nagsisilbing tulay sa pag-unawa sa pagitan ng iba't ibang grupo ng tao. Nagpapakita ito ng pagkakakilanlan at pinagmulan ng isang komunidad. Nakakatulong ito upang mapanatili at maipasa ang tradisyon at kultura mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ngayon ay dumako naman tayo sa halimbawa. Isang dula ang inilahad at yon ang sinag ng karimlan ni Dionisio S. Salazar. Layunin ng dula na ipakita ang mga suliranin at kondisyon sa lipunan sa pamamagitan ng wika at ugnayang pantao. Kasama ang tala ng mga tauhan na sina Tony, Luis, Herman, Padre Abrio, Miss Reyes, Tasio, Doming at Bok. Batay sa slide, ang ginamit na halimbawa ay ang dula ni Dionisio S. Salazar na ang sinag ng karimlan. Ang layunin ng dula ay ipakita ang mga suliranin at kondisyon ng lipunan. Ilalarawan ang kahalagahan ng wika bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng hinaing, opinyon at ugnayang pantao. Binibigyang diin ang tunggalian ng mga tao at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pamumuhay at pananaw. At kung sa kultural na aspeto naman, makikita ang refleksyon ng panlipunang kalagayan noong panahong isinulat ang dula. Inilalarawan ang ugnayan ng tao sa kapwa at lipunan sa pamamagitan ng wika. Naipapakita na ang wika ay may kapangyarihang humubog ng kamalayan at magbigay liwanag sa mga suliranin ng bayan. At ngayon ay dumako naman tayo sa mensahe. Ang wika ay instrumento upang mailarawan ang kalagayan ng tao at lipunan. Sa pamamagitan ng malikhaing panitikan, gaya ng dula, na ipapahayag ang mga karanasan at suliranin ng pamayanan. Sinasabi dito na ang wika ay hindi lamang simpleng paraan ng komunikasyon, kundi isang makapangyarihang instrumento upang mailarawan papel ng malikhaing panitikan. Sa pamamagitan ng panitikan tulad ng dula, tula, maikling kwento, nobela at iba pa ay naipapahayag ang mga karanasan ng individual, mga suliranin ng pamayanan at mga adhikain ng lipunan. Ang kahalagahan nito ay naipapahayag ang katotohanan, pagpapalalim ng pag-unawa, pagpapakilos ng damdamin at pagpapanatili ng kultura. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng wika at malikhaing panitikan, nagiging tindig ang karanasan ng tao at nagiging salamin ng lipunan ang panitikan. Ngayon ay dumako naman tayo sa kahalagaan nito. Ang pagsusuri ng linguistiko at kultural na gamit ng wika ay mahalaga upang maunawaan ang papel ng komunikasyon sa pagbubuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Nagbibigay diin din ito na ang wika ay buhay, nagbabago. Sa pag-unawa natin sa papel ng komunikasyon, ang pagsusuri sa wika ay nakakatulong upang makita kung paano ito nagiging instrumento sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Ang paraan ng paggamit ng wika ay sumasalamin sa ating kasaysayan, kultura at lipunang ginagalawan. Wika bilang buhay. Ang wika ay hindi static. Ito ay patuloy na nagbabago batay sa panahon, teknolohiya at pangangailangan ng tao. Habang nagbabago ang lipunan, nagbabago rin ang ating mga salita at paraan ng pakikipag-usap. Wika bilang salamin ng kalagayan ng lipunan. Naipapakita sa wika ang kalagayan ng tao gaya ng kanilang damdamin, paniniwala at pananaw. Ang wika ay nagiging refleksyon ng mga isyu sa lipunan mula sa kahirapan, edukasyon, politika hanggang sa kulturang popular. Sa kabuuan, ang wika ay mahalaga sa pagpapanatili ng kultura at pagpapalalim ng pambansang identidad. Isa itong buhay na patunay na ang bawat Pilipino ay bahagi ng isang mas malawak na pamayanan na patuloy na umunlad at nagbabago.
Sa madaling salita raw, ang pagsusuri ng wika ay mahalaga sapagkat dito nakikita na ang wika ay buhay, nagbabago at nagsisilbing salamin sa pagkatao at lipunan ng mga Pilipino. Sa kabuuan, ang wika ay higit pa sa isang kasangkapan ng komunikasyon. Ito ay isang makapangyarihang puwersa na humuhubog sa lipunan at nagpapakita ng ugnayan ng tao, kultura at kasaysayan. Ang dula na ginagamit bilang halimbawa ay nagpapakita ng aktual na paggamit ng wika sa paglalarawan ng karanasan sa realidad ng mga Pilipino. At ngayon ay dumako naman tayo sa susunod nating aralin at yon ay ang Sinag ng Karimlan na isinulat ni Dionisio S. Salazar. At ito ay isang uri ng dula. May papakita ako sa inyong video, ngunit buod lang ito sa kabuuan ng isinulat ni Dionisio Salazar. Bago tayo magsimula, ang dula pala ay umiikot sa buhay ni Tony, isang binatang may kapansanan sa paningin o tinatawag nating bulag, na nakatira sa isang madilim at maliit na silid. Sa kabila ng kanyang kondisyon, nananatili siyang matatag at may malalim na pag-unawa sa buhay. Sa paggamutan ng pambansang bilangguan sa Muntinlupa, makikita ang apat na lalaking may kanya-kanyang karamdaman. Ang may trangkasong si Bok, 29 na taong gulang na labas-masok na sa bilangguan. Ang may plaster sa paa na si Doming na nakabaril ng matalik na kaibigan na kalaguyo ng asawa nito. Ang inoperahan dahil sa almoranas na si Mang Hernan, 45 taong gulang, isang manunulat, isa ring propesor sa isang universidad sa Maynila at naging kasapi rin sa iba't ibang samahan na nakulong dahil sa pagsunog sa maraming aklat na nagpapakalat ng maling impormasyon. At ang nasaksak dahil ayaw sumama sa mga pumuga sa bilangguan na si Tony, ang pinakabatang bilanggo sa bilibid na may angking talino. Bata pa lamang si Tony nang umalis ang kanyang ama. Iniwan siya kasama ang kanyang ina at kapatid. Nagtapos siya ng valedictorian sa elementarya, ngunit dahil sa kahirapan, natuto siyang mandukot at magnakaw na naging dahilan ng kanyang pagkakulong at pagkamuhi sa sariling ama na umabandona sa kanilang mag-iina. Sa loob ng bilangguan, nakilala niya ang isang pari, si Padre Abena, na gustong umampon at magpaaral sa kanya tulad ni Mang Hernan na gusto ring tumulong sa kanya. Dumating ang isang tanod at sinabing may dalaw si Tony. Hindi niya inaasahang may dadalaw pa sa kanya at lalong hindi niya inaasahan na ito ay ang kanyang ama. Humingi ng kapatawaran ang kanyang ama, ngunit noong una ay nagmatigas si Tony. Gayunpaman, sa pagpapayo ni ng Padre Abena, Mang Hernan, iba pa niyang mga kaibigan sa bilangguan at ng nurse na si Binibining Reyes, bandang huli ay pinatawad din ni Tony ang kanyang ama. Nalaman ni Tony na magaling na ang kanyang ina, na muli niyang makakasama paglaya niya dahil sa parol na ipinakiusap ng kanyang ama sa isang senador. Gumaan ang loob ni Tony dahil sa ginawa niyang pagpapatawad sa kanyang ama. Sa takbo ng kwento, ipinapakita kung paano si Tony, sa kabila ng kanyang kapansanan, ay nagsisilbing ilaw at inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pananaw sa buhay ay nagbibigay aral na ang liwanag ng pag-asa at pananampalataya ay maaaring makita kahit sa gitna ng kadiliman. Ang pinakapunto ng dula, ang Karimlan ay sumasagisag sa mga pagsubok, kapansanan at problema ng mga tao kagaya ng kahirapan, kawalan ng pag-asa na mabuhay dahil sa umiikot na mga problema sa ating paligid. Pangalawa namang pinakapunto ng dula ay ang sinag na siya namang kumakatawan sa pag-asa, katapangan at pananampalataya. Kagaya ng kahit na nagiging mahirap na ang sitwasyon, ay
Hindi pa rin tumitigil ang ating pananampalataya sa Diyos dahil alam natin na meron pa talagang pag-asa sa gitna ng ating paghihirap. At ang pinakapunto ng dula naman ay sa pamamagitan ng tauhang si Tony, ipinapakita na hindi hadlang ang kapansanan upang maging makabuluhan at magkaroon ng direksyon ang buhay. At ang aral naman na makukuha sa dula, ang tunay na karimlan ay hindi ang kawalan ng paningin, kundi ang kawalan ng pag-asa. Ang sinag ng pag-asa at kabutihan ay laging nariyan upang gumabay basta't bukas ang puso at isipan ng tao. Ngayon ay dumako naman tayo sa mga karakter, mahalagang pangyayari at kabuuang punto at iba pang mga detalye mula sa dula. At naririto ang mga karakter na nabanggit natin nung una na sina Tony, Luis, Herman, Padre Abrio, Miss Reyes, Tasio, Doming at Bok. Ang una sa atin ay si Tony. Siya ang pangunahing tauhan sa ating dula. Isang binatang bulag ngunit matalino, malalim mag-isip at puno ng pag-asa. Bagamat nasa karimlan ang kanyang paningin, nagsisilbi siyang sinag ng inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanya. Ang kanyang pananaw sa buhay ang nagbubukas ng pag-unawa kay Luis at siyang ibang tauhan. Luis, isang kabataang estudyante na puno ng pangarap. Madalas bumibisita kay Tony upang makipag-usap. Sa una, dala niya ang pananaw ng isang tipikal na kabataan, madaling panghinaan siya ng loob. Ngunit sa huli, natuto siya mula kay Tony na huwag sumuko at magpakatatag sa buhay. Herman, siya ang kumakatawan sa mapanghusga at mapagsamantalang tao sa lipunan. Siya ang kabaliktaran ni Tony sapagkat wala siyang malasakit sa iba. Nagsisilbing salamin ng mga negatibong puwersa sa lipunan na nagdudulot ng karimlan. Padre Abrio, isang pare na gumagabay sa mga kabataan at nagbibigay ng moral na direksyon. Pinapakita niya na ang kahalagahan ng pananampalataya at kabutihan. Isa sa mga boses ng pag-asa sa dula. Miss Reyes, kumakatawan sa larangan ng edukasyon. Siya ay isang guro. Nagsisilbing tagapayo at tagaturo ng wastong pag-uugali at kaalaman. Ipinapakita niyang mahalaga ang edukasyon bilang sandigan laban sa karimlan ng kamangmangan. Tasio, isang kabataan na walang tiyak na landas sa buhay. Sumasagisag sa mga kabataang naliligaw ng landas dahil sa kahirapan o maling impluwensya. Isa ring paalala na ang kahinaan ng kabataan kung walang tamang gabay. Doming at Bok, mga pangkaraniwang mamamayan na nasa paligid ng lipunan. Kumakatawan sa masa na nakikibahagi at nakakaranas sa mga suliraning panipunan. Bagamat hindi pangunahing tauhan, nakakatulong sila sa paghubog ng realismo ng dula. Ngayon ay dumako naman tayo sa mahahalagang pangyayari sa dula. Unang-una ay ang pagpapakilala kay Tony. Si Tony na isang binatang bulag na sa kabila ng kapansanan ay nagbibigay ng inspirasyon. Pangalawa naman ay ang pagbisita ni Luis. Dito nagiging mas malapit ang dalawa. Natututo si Luis mula sa karanasan at pananaw ni Tony. Pangatlo naman ay ang paglalantad ng lipunang magulo. Sa pagpasok ni Herman, Tasio at iba pa, lumilitaw ang mga isyong panlipunan gaya ng kahirapan, bisyo at diskriminasyon. Pang-apat naman, pagbibigay gabay ni Padre Abrio at Miss Reyes. Nagbibigay ng moral at praktikal na aral sa mga kabataan. At ang panghuli naman ay ang pagpapatibay ni Tony ng pag-asa. Sa huli, ipinapakita ni Tony na ang kaniyang kapansanan ay hindi hadlang para mamuhay ng may pag-asa at dignidad. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabuuang punto ng dula. Ang dula ay sumasalamin sa kalagayan ng lipunan. May mga suliranin tulad ng kahirapan, bisyo at kawalan ng direksyon. Ngunit sa gitna ng karimlan, may mga taong gaya ni Tony na nagsisilbing ilaw at inspirasyon upang ipakitang hindi hadlang ang kapansanan o kahirapan para magtagumpay.
Ang sinag ay sagisag ng pag-asa at kabutihan, samantalang ang karimlan ay sumisimbolo sa mga suliranin at negatibong puwersa ng lipunan. Ngayon ay lumako naman tayo sa mga iba pang detalye. So, sa tagpuan, nangyari ang dula sa isang maliit at madilim na silid at sa paligid ng lipunan na ginagalawan ng mga tauhan. Sa panahon naman, ito ay maaring maiugnay sa ating kasalukuyang panahon kung saan nagkakaroon ng mga magulo, puno ng korupsyon at hindi pantay na pagpamamalakad sa ating pamahalaan. Ang tema naman ng dula, ang pag-asa, pananampalataya at katatagan ng loob sa kabila ng kahirapan at kapansanan. At ang aral naman na makukuha sa dula, ang tunay na karimlan ay hindi lang kawalan ng paningin, kundi ang kawalan ng pag-asa at kabutihan sa puso. Ang tao ay dapat maging sinag sa gitna ng dilim para sa kanyang kapwa. At yun lamang po sa ating pag-uulat ngayon at maraming salamat sa pakikinig.